Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang huling kabanata ng ating mistorya. Hinarap ni John ang misis niya. Nakayuko ito at hindi umiimik. Bakit ganun? Ginawa ko na't lahat-lahat para sa'yo, Selena. Tinanggap kita ulit at binigyan ng pangalawang pagkakataon. Alam mo bang hindi basta-basta ang ginawa ko? Kahit sinong matinong lalaki, hindi magdadalawang isip na iwanan ka sa ginawa mo. Pero ako hindi. Binaba ko ang pride ko at tinanggap kita. Tinanggap kita kasi mahal na mahal kita. Kahit kailan hindi kita pinagpalit sa iba. Bakit ikaw? All these years na magkasama tayo, ipinagpalit mo ko sa lalaking bastos na isang gabi mo lang nakilala at binugbog pa ako. Nanatili pa rin na kayo ko si Selena at malayo ang tingin. Ano? Sagutin mo ko, pangungulit ni John. Hinawakan niya ang mga braso ng misis para magsalita. Selena, magpaliwanag ka. Bakit siya pa rin ang nasa isip mo? Bakit? Hindi ko alam. Tumitig na rin si Selena kay John at namumula na ang mga mata. John, maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Pero sa tuwing nakakaramdam ako ng uhaw, hindi ko maintindihan eh. Pero siya yung dumadapo sa isipan ko. Sinusubukan ko tong iwasan pero ang hirap. Ang hirap-hirap. Inaplos niya ang mga pisngi ng mister niya. I'm so sorry. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin at kung bakit ako ganito. Naiinis ako sa sarili ko. Alam mo ba yun? Knowing na tayong magkasama pero parang lagi akong walang gana. At pag siya yung sumagi sa isip ko, mabilis akong ma-turn on. Napayo ko naman si John. I see, Selena. I get it now. Kung ganun pala, dapat siguro pag-usapan na natin ang paghiwalay para pareho na tayong manahimik. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Sinusukuan mo na ba ako? John, please. You don't have to do this. Siguro I really need time para maka-adjust ako ulit. Pero sa ngayon kailangan kita sa tabi ko eh. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin kung wala ka na magsusuporta sa akin. Ikaw lang yung lalaki mapagkakatiwalaan ko at mamahalin ng lubos, John. Tumayo si John. Nagpaikot-ikot siya. Nag-iisip. Sinusundan lamang siya ng mga mata ni Selena. Okay, sige. I think nakuha ko na. Selena, kailangan mo magpakonsulta sa isang therapist. Mungkahi ni John. Therapist? Bakit? Tanong naman ng misis niya. Kasi iba ka na eh. Ibang-iba ka na, Selena. Kung gusto mong maibalik yung dating tayo, we need to clear your head to whatever Jerry did to you. Gusto kong maibalik yung dati kong misis. Malungkot ang mukha ni Selena. Nahihiya siya na kailangan pa ng therapist para maayos ang pag-iisip niya. Sa tingin niya ay nababaliw na siya. Okay, John. Anything. Anything para maisalbang pagsasama nating dalawa. Lumapit ulit si John sa kanya at niyapo siya rito ng mahigpit. John, I cannot promise you that I can go back to the same person I once was. But I will try my best. I promise. At nagyakapan sila ng mahigpit. Lumipas pa ang mga araw. At dumating na rin ang panahon na nakabalik na si John sa bahay nila. Balik, trabaho na ulit siya. Pero every weekend, bumibisita sila sa isang specialist para magpa-therapy si Selena. Nagkabalikan man sila, iba na rin ang tunguhan nilang dalawa.
Sa tuwing umaalis si Selena, hindi maiwasan ni John na mapaisip kung may ibang lalaki ito o wala. Malaki ang naging damage na ginawa ni Jerry sa pagsasama ni John at Selena. Pero sinusubukan pa rin ni John na ibalik ang sigla at tiwala ng pagmamahalan nila. Pagkagising sa umaga, lumabas si John sa kwarto nila at dinampot ang dyaryo sa labas ng bahay. Nagulat ito. Napatayo siya sa nakita sa balita. Hinanap niya kaagad si Selena na abala sa kusina. "Babe! Babe!" tawag niya. "Oh, ano yun?" Tanong naman ni Selena na nilalatag ang mga pinggan at kubyerto sa lamesa. "Ito, tignan mo oh." Sabay baba ni John ng dyaryo sa lamesa. Rich boy prisoner dinala sa hospital matapos mabugbog ng kapwa nitong mga preso. Nagulat si Selena sa nakita. "Si Jerry ba to? Grabe naman yan." Napatingin si Selena kay John. "Oo, siya nga to. Andito oh, may picture pa niya oh. Karma lang yan sa kanya. Hayop siya." Gustong tumawa ni John pero hindi siya makangiti man lang. "Bakit kaya hindi sinabi sa atin ni Sir Arnel to?" tanong ni Selena. "Aba, syempre naman. Isolated case na to sa atin kaya I think hindi na natin to problema. Sige, mag-prepare ka na babe, mag-shower lang ako." Hinalikan ni John si Selena sa noo at pumunta na siya ng banyo. Naiwan naman kay Selena ang dyaryo at tinignan ang picture ni Jerry. Naalala niya ulit ang nakaraan nila. Walang ano-ano'y nagising na naman ang ibang pagkatao niya. Shit, eto na naman. Parang hindi mapakali si Selena. Natigilan siya nang maalala na nasa CR si John. Dahan-dahan niya tong pinuntahan. Naririnig niya ang lagaslas ng tubig. Hindi nakalakang pinto. Nagtungo siya sa loob at nakitang nagsasabon si John at nakatalikod dito sa kanya. Mabilis siyang dumikit sa likod nito, tsaka sinubukang akitin ang mister. "Selena? Teka, grabe nagulat ako sa iyo ah." Pagpalag ni John. Humarap si John sa asawa. "Tangina Selena, nakita mo lang yung picture ni Jerry, ganito na epekto sa'yo?" Natigilan si Selena dahil puntong-punto ang sinabi ni John. I know you, Selena. Well, sige. Imaginein mo siya kung gusto mo. Pero ako pa rin ang magpapakasasa sa'yo. Matagal na kitang nakuha. At inagaw ka lang niya sa akin. Gagawin ko ang lahat para mabawi kita, katawan at puso mo. Kinilig si Selena sa mga sinabi ni John sa kanya. Hindi siya nakapagsalita pa nang isinandal siya ni John sa gilid, tsaka hiniklat ang mga suot nito at tuluyan siyang inangkin. Napakagatlabi na lang si Selena at halos mabaliw ito ng matamasa ang pag-iisa nilang mag-asawa. Nanatiling nakatitig lang ito kay John. Napansin ni Selena na mas agresibo si John ngayon na parang sinusubukan niyang lampasan ang mga nagawa ni Jerry. Dahil sa panggigigil at selos, buong araw sinulit ni John ang napariwarang misis. Nakangiti si Selena kay John at mukhang kontento silang mag-asawa. Sa moment na yon, nawala na sa isipan ni Selena si Jerry at napunta ang atensyon niya kay John. Tumabing nakahiga si John kay Selena at hingal pa to. Sumandal naman si Selena kay John. Anong tinatawa-tawa mo dyan, Selena? Nakangiti pa rin si Selena. Sabi mo susulitin natin buong araw. Bakit nagpapahinga ka na dyan? Natawa naman si John.
Loko ka talaga. Sinunggaban ni John sa labi si Selena. Natigil sila nang mag-ring ang cellphone ni Selena. Tinignan niya to at si Arnel ang tumatawag. Hello, Sir Arnel? Oh, Selena dear, asan ka na? Tumingin si Selena kay John. Sinenyasan niya ito na pinapapasok siya sa office ng boss niya. Umiling si John at ngumiti naman si Selena. Sir, okay lang po ba na mag-absent ako ngayon? Oh, bakit Selena? What's wrong? Tanong ni Arnel. Kinuha bigla ni John ang telepono. Hello, sir. Sir, si John po ito. Disiplina ko lang kasi tong misis kong makulit at salbahe eh. Kung okay lang sa'yo. Natawa sa kabilang linya si Arnel. Mga siraulo. O siya, pagbibigyan ko kayo. Sige, enjoy. Sabay patay ng phone. Nagtawa na naman ang mag-asawa. At in-enjoy nila ang buong araw. Hinayaan nilang pakawalan ang nagtatago nilang pagkamis sa isa't isa. Lumipas ang isang taon at patuloy pa ring nagsasama sina John at Selena. Mas naging malapit na sila sa isa't isa. Mas naging masipag sa trabaho si John dahil sa dumating na bago nilang inspirasyon. Nagkaroon na rin ng bunga ang kanilang pagsasama. Isang malusog na batang babae ang isinilang ni Selena. Dahil sa mga pagsubok na dinaanan nila, mas nakilala nila ang isa't isa at mas tumibay ang samahan ng mag-asawa. Unti-unting bumalik ang tiwala ni John kay Selena at naibalik naman ni Selena ang dating sarili. Hindi inakala ng mag-asawa na darating sila sa ganoong punto ng buhay. Muntik masira ang pagsasama nila. Pero dahil pinanaig nila ang pagmamahal, nabigyan ng second chance ang kanilang relasyon. At kahit gaano pa kahirap ang sinapit nila, hindi sila sumuko sa isa't isa. At pinatunayan nila ang sinumpa nilang pangako sa harap ng mga mahal nila sa buhay at lalong-lalo na sa Diyos. Dito na po nagtatapos ang kwento ni John at ni Selena. Sana nagustuhan nyo at sana ay may napulot tayong aral. Atin pong abangan ang susunod na ibabahagi ko ulit na kwento. Hanggang sa muli.